Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. So ito po at tapos na po yung ating pagtitinda at bakasyon sa bansang Pilipinas. So ngayon naman po ay share ko po yung travel ko po sa papunta ng NAIA. Gagamit po tayo ngayon ng P2P bus magmula po sa Clark. So ngayon po ay tinatahak po natin yung papunta ng Clark. So mabot po ng isang oras galing po ng Tarlac bago po tayo nakarating dito sa Clark International Airport. So ito po yung mga bus na to, ito po yung mga bus na P2P din na tagta-travel po yan, papunta ng Baguio, papunta ng Trinoma, tsaka po syempre sa NAIA. Ito naman po yung update natin sa ginagawa po nilang tren papunta po ng Laguna. So under construction pa rin po yan. So dumating po tayo dito ay alas 10 ng umaga, So mayroon pong bus na nakaparada dito papunta po ng Baguio, papunta ng Olongapo at saka po Trinoma. Ayan. So ito na nga po at yan ang bus ng mga P2P. So ito po yung bus na sasakyan natin papunta po ng NAIA. At ito na nga po at sumakay na po tayo dito. Naghintay lang po tayo ng mga 30 minutes or 40 minutes at 11 o'clock po at tumalis na po yung sinasakyan nating bus. So on time naman po yung mga bus schedule na alis ng bus dito. So syempre po dadaan po ito dun sa may Clark Field, Pampanga. So ito po yung Clark at syempre dadaan po ito dun sa may SM Clark. So pipick up po siya ng pasahero dito sa SM Clark. So nag-stay lang po siya dito. Mga isang oras din po yung paghihintay natin dito sa SM Clark. At yan na nga po at syempre dadaan po ito sa Angeles, Pampanga at dadaan po ito dito sa may Dao, Mabalacat Terminal Complex. So yan po yung dinaanan natin sa Dao. Hindi po siya nagpipick up ng pasayeros dito. So ngayon naman po ay pumasok na po siya dito sa NLEX sa North Luzon Expressway. At magandang balita po ngayon, ito po yung tinatahak natin ngayon. Ito po yung Candaba Viaduct. So tapos na po siya. Dahil noon pong pandemic, sinimula pong gawin ito at yan, natapos na nga po. At syempre, ito na po, nandito na tayo sa may Bulacan Toll Plaza. At pag na-reach na po natin yan, syempre, dadaanan po natin yung landmark ng isa sa pinakamalaking arena, indoor arena sa buong mundo, ang Philippine Arena na may seating capacity po na around 55,000 seating capacity. So yan po yung isang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Yan ang Philippine Arena, nasa Bulacan po yan. At syempre, tuloy po yung ating biyahe. At ito na nga po at pagkatapos po nun ay aakyat na po ang bus na sinasakyan natin papunta po ng Metro Skyway. So galing po tayo ng NLEX. Ngayon na ito na po, nandito na tayo ngayon sa may paakyat po ng Skyway. Ayan. So alam nyo po, yung biyaheng to ay napakabilis. Wala pong ka-traffic. So from Clark to NAIA, syempre umabot po ng 3 hours kasi nag-stop po ng isang oras dun sa may SM Clark. So okay lang po yung kasi yung biyaheng ito ay napakabilis, wala pong traffic. So ito po yung nakikita nyo ngayon, yan ang view ng Metro Skyway. So ang speed limit po ngayon dito ay tinaasan na po yata nila, naging from 60 kilometers per hour 80 kilometers per hour na po. Medyo bumulis na po ng konti. So maganda po yung weather, at the same time maganda rin po yung wala pong ka-traffic. So basta susundin nyo lang po yung nakalagay na NAIA na signboard. Ayan, pupunta po ito sa NAIA. So yung bus pong ito ay pupunta at dadaan din po sa Terminal 1, 2 at saka po Terminal 3. So depende po kung saan po yung bababa yung pasahero. So lahat po ng terminal na yun ay ibababa po kayo ng bus kung saan po yung terminal kayo
pupunta. Ano po? So dahil po tayo ay dito sa may Terminal 3, ayan, inuna po nilang binaba ay yung sa Terminal 3. So dito po ang punta natin sa NAIA Terminal 3. So ito nga po, at dumating po tayo dito sa NAIA, less than 2 hours from SM Clark. So ang pamasahe po dito ay from Clark to NAIA ay 450 pesos. Ano po? So ganito po kabilis ang biyahe ng P2P bus ng Genesis Bus Transport. Ano po? At ito na po, at dumating na po tayo ng mapayapa dito sa Terminal 3 ng NAIA. Ano po? At bumaba po at binaba po tayo dun sa may arrival area. Okay po? Hanggang dito na lang po, at maligaya pong paglalakbay sa ating lahat, at mabuhay po ang mga OFW. Maraming salamat po.